Nabalot ng smog ang iba't ibang bahagi po ng Metro Manila. Pero babalikan po natin yung balitang yan mamaya. Ito po muna mga kapuso. Hardware store sa Makati nasunog at isang tao po roon ang tumalon mula po sa bubong para po makaligtas. At under control na rin matapos pahirapang mapula ang sunog sa isang warehouse sa Quezon City. Nakatutok si Von Aquino. Alas 7 ng umaga, sumiklab ang sunog sa warehouse na ito sa Silencio Street sa Barangay Santol, Quezon City. Sa kapal ng usok, gumamit ng breathing apparatus at fire suppression robot ng mga bombero. Napatuloy yung pag-apula ng apoy ng mga bombero at gumamit na po sila ng fire ladder para po maapula yung apoy mula doon sa tuktok ng warehouse. Pero sa ngayon, ayon sa DFP Quezon City Fire Marshal, ay naka-confine na yung apoy at hindi na ito kakalat. May nagpe-penetrate po sa loob at the same time po, meron po tayong tinatawag na cover exposure wherein yung mga hindi po nadadamay na structure, binobomba na po natin para po yung heat transfer po ma-prevent po. Nadamay sa sunog ang kisame ng katabing gusali na barracks ng mga stay-in na empleyado. Maya-maya bumigay na ang bubong ng warehouse. Inaalam pa ang sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. Wala namang napaulat na nasaktan. Ayon sa gwardiya ng warehouse, walang tao sa loob nang mangyari ang sunog. Nakasara kasi, ma'am, nakita lang ng tawag dito ng kasambahay na may usok. Kaya tumakbo po ako doon sa may sa tawag dito sa bumbiro. Iimbestigahan ng barangay ang bilang ng business permit ng warehouse. Sinasabi nga kanina ng mga iba, may hardware, tapos may mga parang appliances na mga rice cooker. Marami daw laman sa loob. I-check pa po namin ito kung ano po talaga yung totoong laman po ng warehouse po nila. Sinubukan namin kunin ang pahayag ng may-ari ng warehouse pero sabi ng kanyang mga tauhan, wala raw ito roon. Makikiraan lang. Sa Makati City Hardware Store sa Barangay Pio del Pilar ang natupok. May mga nahirapang makahinga sa kapal ng usok. Gaya ni JR na tumalon na mula sa bubong. Kaya pumunta kami sa rooftop, doon lang kami tumalon. Maligtas lang kami lahat. Nakalakpa ang gusali kaya puwersahan itong pinasok ng mga bombero. Ginamitan natin ng forcible entry. Yung mga pintuan tapos mga bakal pa yan. Pero yung iba na gumamit ng ladder para makapenetrate doon sa likod. Tumagal ng 2 oras ang pag-apula sa sunog na umabot sa ikalawang alarma. 6 ang sugatan ayon sa BFP. Inaalam pa ang sanhi at halaga ng pinsala ng sunog. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Kapansin-pansin ang smog sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila kaninang umaga. Delikado yan para sa mga bata, mga nakatatanda at may sakit. Nakatutok si Jamie Santos. Napansin niyo bang parang malabo ang view sa Metro Manila kaninang umaga? Hindi nga masyadong maaninag ang mga nagtataas ang gusali. Sa Makati City nga, naitala ang unhealthy na antas ng polusyon para sa sensitive groups at acutely unhealthy. Ayon sa Pag-asa, temperature inversion ang nangyari. Tila naiipit at hindi makataas ang polusyon sa hangin dahil nasa ilalim ng malamig na hangin ang mainit na hangin. Isang possible reason din yun na bakit nagkaroon na tayo ng increased number ng air pollutants sa kalangitan, kaya po nagkaroon po ng tick or bumaba po yung visibility ng area dahil po sa smog. Nakakadagdag din daw sa pamumuo ng smog kapag mahina ang hangin. Basta mahina yung hangin, hindi po nadidisperse yung air pollutants po natin, so nangyayari, nako-concentrate lang sila sa isang area. Delikado ang ganitong kondisyon para sa mga bata, matanda at may iniindang sakit. Maari raw nitong palalain ang hika, magdulot ng iritasyon sa mata at lalamunan at magpataas ng panganib ng pagkakaospital. Pinapayuhan ng publiko na umiwas lumabas kapag makapal ang usok o mababa ang visibility. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok, 24 oras. Aminado ang Department of Transportation na hamon ngayon sa PUV modernization na may mga lugar daw na halos walang pumapasada, habang may mga ruta namang marami ang mga PUV. Nakatutok si Danating Kungko. Ganito ang kadalasang tagpo sa Commonwealth Avenue sa Quezon City tuwing rush hour. Pahirapan ang pagsakay ng mga pasahero. Ang mga bus o kaya'y jeep madalas puno.
Sabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, merong mahigit 70 ruta na hindi naseserbisyohan ng mga PUV sa lungsod. Nagkaroon tayo ng interagency meeting para pag-usapan itong traffic sa Commonwealth at napag-usapan na rin po natin yung LPTRP ng Quezon City. That explains why ang dami-daming stranded na pasahero sa Quezon City sa maraming oras. Tama po. At not only po, isa pa pong rason kung bakit madaming na-stranded. Kasi po, kulang din ang supply natin. Hindi lang daw ito problema sa QC. Mula nang i-anunsyo noong August 2024 ang mga ruta bilang bahagi ng PUV Modernization Program, nasa 31% pa lang ng mga route rationalization plan ng mga LGU ang aprobado na ng DOTR. Kabilang sa maraming hamon sa route rationalization ang pagtutugma ng mga intercity at interregional na ruta sa mga LGU. Ang dami mga ruta na sinasabi nating unserviced routes. No, madami din naman mga ruta na punong-puno naman ang sasakyan. We have to reallocate and approve some of the routes at saka yung mga sasakyan dun sa mga lugar na talagang walang bumabaybay na sasakyan. Kinukonsidera ng DOTR ang pagpilot muna sa bago o binagong mga ruta. Pinamamadali na rin daw ng DOTR sa LTFRB ang pagproseso ng mga aplikasyon ng prangkisa at special permit. Sabi ng ilang transport group, mas mapapadali ang route rationalization kung kukonsultahin sila ng DOTR. Kami po ang nakakaalam kung ilan ang dapat na transport at anong klaseng sasakyan ang tatakbo sa aming mga ruta. Hindi po mahirap, napakabilis po, napakadali lang po yung problema. Sangguni lang sa amin. Mag-usap kami, anong klaseng kakalsadaan, ilan ang siserbisyuhan. Ayon sa Manibela, sana unahin ang mga lugar na marami ang pasahero tulad ng NCR. Sa loob sana ng 8 taon, nauna na po sana itong NCR at neighboring provinces nito o mga cities para nang sa ganon ay may nasimulan na. Ni isa po wala pa po sir eh. Hinihingan pa namin ng pahayag dito ang DOTR at LTFRB. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko, nakatutok 24 oras.